Hello everybody! Hello! Welcome to another episode of Retironario. Ito naman po ako, si Mimi. Jarvis. At maghahatid na naman tayo ng isang makabuluhang episode. Usapin. Or topic. Or usapin. People are very much interested sa passive income. So, lagi natin sinasabi na may mga nagtatanong, ano ba ang magandang passive income? Yung hindi ka na magtatrabaho, basta papasok lang ang pera. Mag-i-invest ka, tapos papasok ang pera. Sino bang ayaw ng passive income? Sino bang ayaw? Yung kumikita ka ng walang ginagawa. Isa sa pinaka-popular na passive investing na pinopromote ngayon sa mga YouTube, sa mga TikTok, ay yung dividend investing na tinatawag. So, however, dividend investing is very much overrated. Ano ibig sabihin mo ng overrated? Yung masyado nilang pinopromote na parang ang dating wala na siyang, yung wala siyang walang mali. Walang weakness. Okay ang dividend investing kung yung original na puhunan mo o yung kapital ay hindi bumababa ang halaga. Ito ay totoo kapag ang pera mo ay inilagay mo sa savings account, kasi yung savings account kikita, nandun lang siya, hindi siya bumababa ang value, o lalagay mo sa time deposit. Pag time deposit, meron ding siguradong interest na makukuha at the end of the period na yon. At pwede ka din bumili ng bond, yung government bond, na pag halimbawa nagbumili ka ng worth 1 million, bibigyan ka ng regular na pera on a monthly basis siguro, tapos at the end of the period, yung 1 million mo ibabalik sa'yo. Okay, meron tayong guest na dumaan. Yun ang ating baby boy. Baby boy. Okay. So, pwede ding ilagay ito sa MP2, yung Modified Pag-ibig Fund na tinatawag. Kasi yung MP2 na yan, guaranteed yan ng government na hindi bababa yung kapital mo. So, yung interest pwedeng bumaba, pwedeng tumaas, pero yung kapital mo, guaranteed ng gobyerno. So, yan yung mga pwede nating ilagay na pwede nating masabing passive income, pero medyo mababa lang ang interest na makukuha dyan. Ang original na puhunan ay intact at hindi mababawasan sa mga investment na yan. Hello, Aski! Pero pagdating sa stock investing, iba ang sitwasyon. Ano ang sitwasyon sa stock investing? Sa stock investing, yung original na puhunan ay pwedeng tumaas at pwede ding bumaba ang halaga. Okay? So ito ang pag-uusapan natin ngayon. Yung mga pitfalls na tinatawag sa dividend investing at paano ito maiiwasan. So ibig sabihin, yung sinasabi mong colored roses, hindi pala ganon ang sitwasyon. Meron tayong gustong iparating sa kanila na the other side of dividend investing. Okay. So, yan ang topic natin, mga panganib ng dividend investing, paano maiiwasan. Ngayon, mag-shoutout muna tayo. Meron tayong 2 batches ng shoutout. Yung una natin shoutout, yung mga bagong Facebook subscribers. Medyo dumami ang subscribers natin ngayon. Ano? Alam nyo, talagang natutuwa kami pagka meron kaming nakukuha or meron tayong nanonotify tayo ng mga bago nating Facebook subscribers. Si Bobby Lozano Arboleda, Jess Cabrera, Aljo Rones, Homer De Vista Plays, Bianx Minya, Studio Caf, Heisenberg Gaming, si EJ, Sunog Baga, Lagot Kay Mama. Wow, grabe ang pangalan mo sa Facebook. Noah Villosino, Roslan Celona, Mavi Estrada Sanchez, Cynthia Aranya, John Mendoza, Roslyn Ann, Beza, Penitan Guevara, Wati Miguel Boral, Benji Adolfo, Romeo Aladano, Marvin Perez, FD Cabayan, and Beverly Ann Romero. So, disclaimer muna tayo. Okay, so hindi po kami financial advisors dun sa mga bago pa lamang sa aming channel. Our sharings are based on our own personal experiences and research. We are as ordinary as you are. Kaya lang, marami tayong natutunan din na gusto nating i-share sa kanila. So, dun po sa may mga specific needs, please consult a financial advisor kung meron po kayong need for your help sa finances. Okay, so yung pag-uusapan natin dito, manggagaling sa 3 sources. Ano? So yung isa, yung Morningstar Australia YouTube, yan yung link niya. At yung Morningstar Australia website, nandyan din yung link. At yung charting software and stock screener na ginamit natin ay yung tradingview.com. So baka doon ba sa mga bago ulit nagtataka kayo, ba't puro Australia? Kasi nasa Australia Kasi nasa Australia po kami.
Ano ba ang dividend investing? Ako na magde-define. Ito ay isang strategy kung saan yung mga binibili po ninyong stocks ay nagbibigay ng dividendo. And I remember, meron na tayong isang episode na pinag-usapan natin yung dividendo. Mamimili ka kung gusto mo bang bigyan ka ng dividendo o magkaroon ng, ano yung isang option? Capital gain. Capital gain. So, hindi lahat ng stocks ay nagbibigay ng dividend. Yung mga nagbibigay ng dividend, ito yung mga medyo malaki na at established na mga kumpanya kasi hindi na nila magagamit yung kinita para mag-expand. So, ibinibigay na lang nila sa mga shareholders nila yung kanilang kita. Pero yung mga growing companies, majority dyan, hindi nagbibigay ng dividend kasi yung kinikita nila, ginagamit nila para palakihin pa at palaguin yung negosyo. Ito ay kakaiba dun sa tinatawag natin na growth investing kung saan nakafocus naman sa potential na pagtaas ng stock prices regardless kung nagbibigay o hindi ng dividendo yung kumpanya. So may merong mga kumpanya na mas growing siya, maski na growing, nagbibigay pa rin ng dividend pero medyo maliit lang. Yung mga dividend investing talaga tinatawag, yung medyo malalaki ang dividendo na binibigay. So yung pong dividendo ninyo ay perang ibinabahagi sa mga shareholders sa regular intervals. May this be monthly, quarterly, semi-annually, or every year or annually. So madami dyan naiinganyo kasi sabi na, uy, monthly, may makukuha akong pera monthly. Pero tingnan nyo rin, baka naman masyadong maliit lang yung monthly, barya lang yan. Ano? Ang mga kumpanyang nagbibigay ng malalaking dividendo ay kalimit ng mga kumpanya na hindi na kayang magpalaki ng negosyo. Imbis na gamitin sa pagpapalago ng negosyo ay binabahagi na lang ang kita nila sa mga shareholders. So, ang mga dividend investors are considered long-term investors and not traders dahil ang habol po nila ay lifetime income na pwedeng makuha. Ibig sabihin, kung ikaw ay dividend investor, hindi mo inaasam na ibenta ito next month. Kasi hangabol mo dividendo So, dapat, ang iniisip mo, i-hold mo for a longer period of time. Mas mahaba, mas maganda. Okay. Kaya dapat lang na surihin natin pong mabuti yung kumpanya na bibilin dahil kung ang kumpanyang nabili mo ay hindi maganda, patay ka na. Nakatali ka na doon. Stuck ka na doon. Sa mahabang panahon unless na pumayag ka na at tanggapin mo at ibenta mo na lang ng palugi. Kalimitan ang mga kumpanya na ito nasa sa mga sumusunod na industry. Okay. So, yung mga pinag-usapan natin, may episode din tayo tungkol sa REIT or REIT. Okay, yung Real Estate Investment Trust. Pwede din silang nasa bank and finance, consumer staples, o ito yung mga kumpanya na nagbebenta o gumagawa ng mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Okay, yung mga utilities, halimbawa, yung nagbebenta ng electricity o ng tubig o yung mga nasa mining. So, kalimitan, ito yung mga kumpanya na medyo malaki ang dividendong ibinibigay. So, meron tinatawag tayong current high dividend yield versus low medium dividend yields but increasing over time. Okay. Again, another new concept na kailangan natin maintindihan. Dalawa ang pwede mong approach para sa dividend investing. Yung maghanap ka ng mga kumpanya na mataas ang dividendo at yun ang bibilin mo. Or, yung isa naman, maghanap ka ng mga kumpanya na hindi masyadong mataas ang dividendo pero yung meron siyang trend na pataas in the long run. Okay? So, mamaya makikita natin kung ano ang mas maganda dito sa dalawa na to. Pag-usapan naman natin ngayon yung mga panganib sa dividend investing. Baka naman sabihin nila, ano kaya yung panganib na yan? Is that risk? Yan yung risk sa dividend investing. Okay. Alam natin na ang stock investing, ang halaga ng stock ay pwedeng tumaas at pwede ding bumaba. Since ang dividend investing ay ang pagbili ng mga stocks, so ibig sabihin, posible din na ang stock na binili mo na may nagbibigay ng dividendo, pwedeng tumaas ang stock price niya, pwedeng bumaba. Mabuti kung tumaas ang halaga ng stock, kasi paano kung bumaba? Di wala silang mabibigay na dividendo. May mabibigay pa rin dividendo. Pero maliit lang. May mabibigay pa rin dividendo. Pero ang tanong, bumaba naman yung initial investment mo. Pero kung ang stock na nabili mo ay hindi maganda o hindi maganda yung fundamentals na tinatawag, okay, ang dividendo ay pwedeng bumaba at pwede ding tanggalin ng kumpanya. Kasi ang dividend, choice yan ng kumpanya. At pwede din ang stock price nito ay bumaba. So sinabi nga natin, ang pagbibigay ng dividendo ay hindi obligasyon ng kumpanya. Choice ito ng kumpanya kung gusto nilang magbigay o hindi. Unless na ito ay REITs o yung Real Estate Investment Trust Fund, kasi sa by law, required sila na magbigay ng 90% ng kanilang kinita. Ang laki ng dividendo ay depende sa kinita ng kumpanya. Kung maliit ang kita, maliit ang dividendong ibibigay. Pwede itong itaas, pwede din itong ibaba. Nung kampanya, sila magdi-decide. Pwede ding itigil pansamantala o pwede ding itigil permanente. Okay. So, hindi niya ibig sabihin na bumili kayo ng kumpanya na nagbibigay ng dividendo, lifetime na
meron kayong dividendo? Hindi. Okay? Depende yan sa kumpanya. Magdi-decide sila kung itutuloy-tuloy nila yung pagbibigay ng dividendo. Pero syempre, yung mga kumpanya na yun, gusto nila ituloy yung pagbibigay kasi pag tinigil nila, mawawalan sila ng mga investors. Kasi kaya nga sila binili ng mga investors na yun kasi gusto nila ng mga dividendo. Pwedeng bumagsak ang stock price o mabankrupt ang kumpanya. Meron tayong tinatawag na dividend trap. Na parang na-discuss na natin to pahapyaw. Pero ano tong dividend trap? Dahil sa hangad na malaki ang dividendong makukuha, ang iba ay nabibitag sa dividend trap. Okay, ano ba yung Which dividend means, ang dividend trap or trap ay ang paghabol sa mga kumpanyang malaki ang dividendong ibinibigay. Ngunit, eventually, ang dividendo ay binababa dahil hindi nga nila kayang isustain. Ang stock price naman ay bumababa dahil nag-aalis ang mga shareholders. Meaning, pag ako, akala ko maganda, tapos pagpasok ko, hindi pala, parang napakahirap ng lumabas. Kasi nag-invest ka na eh. Ang habol mo dyan, long term kasi. So, ang question, paano ka makakapili ng mga kumpanya na hindi ka magkakaroon ng dividend trap? Yun ang big question na susubukan nating masagot ngayong episode na to. Dito, gagamit tayo ng TradingView Stock Screener. Titingnan natin, maghahanap tayo ng mga kumpanya na nagbibigay ng more than 50% dividend yield. Anong ibig sabihin ng 50% Galante dividend yield? sila. Galante. Ibig sabihin, kung nag-invest ka ng $100, ang dividend na makukuha mo, $50. Okay. Medyo malaki yan. Kasi normally, ang dividendo nasa 6 to 10%. Okay? Pero ito 50%. Tingnan natin kung anong klaseng mga kumpanya ito. Kung familiar kayo sa tradingview.com, punta kayo doon, pwede nyo gamitin yung stock screener. So, gagamitin natin filter ay yung more than 50% ang dividend yield. Titingnan natin yung tatlong kumpanya kasi madaming lumabas dito eh. Okay, parang ilan to? 72 companies ba yan? Okay. 22 matches. 22. Okay, ang una natin titingnan yung FRCIL at yung pangalawa yung HGTXU at yung VIA. Okay. Tingnan muna natin itong FRCIL. Itong FRCIL, ito ay isang regional bank sa USA. Okay? Ang dividend yield na binibigay niya is, tingnan mo, ilan yan? 1.3 million %. Meron ba ganyan? Parang hindi totoo. Hindi, totoo yan. Alam mo kung bakit? Kasi bumagsak yung stock price niya. Ibig sabihin, nagbibigay siya ng $1 for every share ng shareholder. Just over 5 years old, medyo bata pa tong kumpanya na to, at nagbibigay siya ng dividendo quarterly. Pero huminto siya ng pagbibigay ng dividendo for the last 2 quarters. So, ibig sabihin, ito ay isang example na ang kumpanya ay pwedeng mag-decide na wag magbigay ng dividendo. Tumigil siya ng pagbibigay ng dividendo for the last 2 quarters. After na ang stock price niya ay bumagsak from $21.41 noong January 3, 2023, bumagsak siya ng 0.0001. So, halos wala nang halaga yung stock price niya. Papaano kung nag-invest tayo? So, parang bumagsak ka din. Ito yung graph niya, no? So, kung halimbawa nandito pa lang tayo noong January 3, 2023. So, sabi natin medyo bumaba yung presyo. Siguro magandang bumili dito kasi medyo mura siya, no? Papaano kung bumili tayo dito sa point na to ng 1 million na ininvest natin? Ano ang ibig sabihin nito? So, ibig sabihin niyan, yung 1 million natin, i-divide natin ng $21.41 per share, ibig sabihin makakabili tayo ng 46,707 shares. Yan ang shares natin doon sa kumpanya. Noong May 3, 2023, bumagsak ang stock price from $21 naging 0.0001 na. Ganon kababa ang binagsak. Hindi ko alam kung bakit bumagsak ang stock price. Pero assuming na patuloy pa rin na magbibigay ng dividendo yung kumpanya, ibig sabihin, tayo ay makakatanggap ng kada share ng $1.03 per share. Kung meron tayong 46,707 shares, imumultiply natin yan ng $1.03, ibig sabihin, makakatanggap tayong dividendo ng 48,108 kada taon. Okay? Yan ang expectation. Wow! Ibig sabihin, yearly, makakatanggap ako ng 48,000. Can you guarantee that? Assuming na tuloy-tuloy pa rin yung kampanya at hindi siya magsasarado, yan ang makukuha mo kada taon, 48,000. Solve ka na ba dyan? Maganda ba yan? Depende. Kasi 48,000
nung wala kang ginagawa, passive income yan. Okay? Passive income yan na makakatanggap ka ng 48,100 every single year. Pero ito ang tanong, ano nangyari dun sa iyong 1 million? Kung meron kang 46,707 shares at ang current na presyo niya ay bumagsak sa 0.0001 per share, ibig sabihin yung 1 million mo, ang halaga niya ngayon ay $4.67 na lang. Wow. Ganyan kalaki ang pera na ibinaba ng pera mo. Anong ibig sabihin yan? Maski na magkaroon ka ng passive income kada taon na 48,000, kailangan mo ng almost 21 years para ito ay maibalik sa'yo yung puhunan mo na 1 million. Kung assuming na hindi magsasarado yung kumpanya. Parang ang tagal ng 21 years. Pero ang tanong, malamang kasi ito magsasarado na to eh. Pag ganyan ang ibinaba ng stock price, malamang magsasarado na yan at magdideclare ng bankruptcy. Pero assuming nga na itutuloy-tuloy pa rin yan, kung magtutuloy-tuloy yan, it will take you 21 years para lang makubra, maibalik sa iyo yung 1 million. So, isa yan sa mga dangers in yung paghahabol ng mga matataas na dividendo. So, ito naman isa, yung HGTXU. Ito ay isang investment trust, mutual funds, na ang dividend yield niya is 132%. Nagbibigay siya ng monthly dividend, pero for the past 5 years, kung mapapasin natin dito sa graph na to, no, dito sa makikita nyo merong letter D dito sa baba. Ibig sabihin nagbibigay ng dividend. So from yung last na nagbigay ng dividend dito, so nag 5 years wala siyang binibigay na dividend at nag-resume siya ng dividend noong 2022, 2021. Okay, hindi ko mabasa, medyo maliit eh. 2023. So, ang gusto ko lang ipakita dito, ibig sabihin, yung mga kumpanya na yan, talagang po pwede sila magsabi na ititigil ko ang pagbibigay ng dividend. Pag sinabi nila yan, hindi natin alam kung kailan nila i-resume. So, wala talagang security, walang guarantee. Ngayon, ang stock price niya ay bumagsak ng 93% for the past 10 years. So, isa pa yung isang problema yan. So, yung isa namang kumpanya, ito yung DIA. Ito naman isang electric utility company. Okay, ang kanyang dividend na binibigay is 62.5% yield niya at nagbibigay siya ng quarterly dividend. Pero tumigil din siya for the last 2 quarters at bumagsak ang presyo niya ng 75.82% for the last 9 years, yung since inception niya. So, yan yung mga pitfalls in dividend investing. So, pero maghanap naman tayo nung hindi yung extreme. Tingnan lang natin yung between 10 to 12. Pero 10 to 12 na to, malaki tong dividendo na to, no? Gamitan uli natin ng stock screener at ang lalagay nating dividend yield is between 10 to 12%. Tingnan natin yung dalawang stocks, yung TBNK tsaka yung IHD. Okay, ano itong TBNK na to? Ito ay isang savings bank sa USA. Nagbibigay ng 11.98% na dividend yield at nagbibigay siya quarter din ng dividendo. Pero bumagsak din ang stock price niya ng 68% for the past 10 years. Okay? So, maski na continuous yung pagbibili ng dividendo, okay, walang palya, pero pwedeng bumagsak ang stock price niya. Yung isa naman, yung IHD, ganun din ang sitwasyon niya, no? Ito naman ay isang investment trust, mutual fund. Ang dividend yield niya is 11.95. Nagbibigay din ng quarterly, walang palya, pero bumagsak din ang kanyang stock price ng 64.31% for the past 10 years. Ito ngayon ang tanong ng karamihan. Paano maiiwasan ang dividend trap? So, bago natin sagutin yung tanong na yan, wow, greetings and shoutout tayo muna ulit. ito naman ay mga YouTube subscribers. Thank you talaga. Hindi nyo alam kung gaano nyo kami pinapasaya ni Jarvis pagka nakakabalita kami ng mga bagong subscribers. Si Venerando Panday, Wilson Tura, Home Eco Nanay, si Celia Hainar, Daniel Mariano TV, Brian Kayabyab, Salome Manzon, Mr. Cedric, Janelle C, Menchi Espadero, Jong Balmes, Ariel De Pedro, Rani Jan Kalimlim, Kibitzer 04, si Gray, Tech Bird, Alaga ng Awa, and Dubai Explore. Okay, so sagutin na natin yung yung tanong na yan. Paano maiiwasan ang dividend trap? Kailangan lang nating maghanap ng kumpanya na kayang i-sustain yung pagbibigay ng dividendo. How? Okay, so meron tayong mga criteria dyan. So yung isa sa base sa aking experience, yung criteria na unang-una, dapat meron siya tinatawag na economic moat. So ano ba tong moat na to? Bagong salita na naman yan. Hindi mo pa ba narinig ang ibig sabihin ng moat? Alam ko kung ano yung moat. Sige, ano ang moat? Sa totoong buhay, yung moat, yung parang sa Farmville may moat nakapaligid siya doon sa bahay Para siyang tubig. Okay. Di ba? Oo, tama yun. Yung moat na yan, Alam ko
ay yan ay yung medieval Basta may castle, napapaligiran siya ng moat. Okay, Pinoprotektahan niya yung castle para mamasalakay ng mga kalaban. Yung moat na yan, yung parang bodies of water. Correct. Napapaligiran siya ng tubig, ano? Para bago makarating yung mga kaaway doon, mahihirapan silang mapasok yung castle. So, itong economic moat na to, ito ay pinopularize ni Warren Buffett. Sinasabi niya, dapat ang kumpanya ay merong moat na tinatawag. Ibig sabihin, hindi basta-basta matatalo ng ibang mga competitors. So, ano ang components ng economic moat? So, kung gusto niyo makita yung definition ng economic moat ng Morningstar, tingnan niyo lang yung YouTube na yan o kaya i-search niyo lang Morningstar Economic Moat, makikita niyo na yan. So, yung economic moat na tinatawag dyan, ito yung abilidad ng kumpanya na protektahan yung kanyang kita from its competitors. Meron tayong tinatawag na switching cost moat. Ano tong switching cost moat? Ibig sabihin, ito yung mahirap kang lumipat ng isang kumpanya. Halimbawa, nasa office ka, ang ginagamit mong software ay Microsoft Office. Ang alam ko merong Linux. Oo, mga ibang software Linux. Pero mahirap ng halimbawa, iPhone to Samsung, Android to Apple mahirap product. nang mag-switch. Okay, halimbawa tayo, for the past few years, laging iPhone tayo. Kung gusto nating mag-upgrade o bumili ng bagong phone, kailangan iPhone kasi nandun yung data natin eh. Mahirap tayo mag-Samsung kasi mahirap ma-transfer. Baka naman isipin nila, dali-dali natin mag-upgrade ng iPhone. So, halimbawa lang yan. So, yun yung isa sa mga moat, yung switching cost. Kung mahirap mag-switch, ibig sabihin may moat yung kumpanya na yon. Yung isa pa yung intangible assets na tinatawag. So, ito yung mga patents. Kalimitan, ito yung mga pharmaceutical companies. Pag naka-imbento ng drug, ipapatent nila yan para hindi magaya ng mga ibang kumpanya. O kaya yung mga government licenses. Halimbawa, yung mga casino. Mahirap kumuha ng license sa casino. So, pag may license ka niyan, mahirap ng kalabanin ng ibang mga competitors. Okay, mga brand identity. Halimbawa, yung Coke, yung Nike, may mga brand na yan. Mahirap ng kalabanin yung mga yan. So, yung isa pa yung cost advantage na tinatawag. Ito yung mga kumpanya na talagang yung kanilang raw material ay bagsak, kaya naibibenta nila ng mura yung mga products nila. So, pag ganyan ang kumpanya na yan, mahirap na rin niyang kakumpetensyahin. At yung isa pa yung efficient scale na tinatawag. Ito naman yung pag pumunta ka sa yung kumpanya pumunta sa isang lugar, natatalo ka agad yung ibang kumpanya. Halimbawa, yung mga SM. Pag nagtayo ng SM sa gantong lugar, yung ibang mga nagbabagsakan na yung mga ibang halimbawa, Jollibee, nagtayo ng Jollibee, yung mga fast food karinderya doon nawawala na. Yung Morningstar, kinategorize niya yung moat according to yung kung gaano katagal niya kayang i-sustain yung competitive advantage. So sabi niya, kapag ito ay maglalast yung competitive advantage for 20 years, may tinatawag na wide moat na tinatawag. Kapag 10 years naman na maglalast, narrow moat. Kapag walang moat, ibig sabihin, madali siyang mapatumba ng ibang competitors. Ang economic moat ay kalimitang makikita sa profitability ratios ng kumpanya. Kasi mahirap i-assess kasi yan eh. Halimbawa, sabihin mo switching cost. Paano mo lalagyan ng value yan? Pero ang kagandahan dito, makikita mo sa proficiency, sa profitability ratio. Ano yung mga profitability ratio, okay? Ang mga ratios na to ay kailangan ma-maintain for a long period of time para masabing ang kumpanya ay mayroong moat. So ito yung sinasabi ng Morningstar. So kung meron kang return on investment capital na 13.5% for the past 3 years, yan ay wide moat. At meron siyang operating margin trailing na 21.1%, wide moat din yan. At net margin trailing for 10 years, 14.1%. Parang gumagano na siya sa ulo ko. Yung mga numbers na yan, makikita natin yung mamaya. Malalaman nyo kung paano nyo hahanapin yan. Yan lang ang ibig sabihin yan. Pag narrow moat, ayan yung mga numbers. Pag walang moat, yan yung mga numbers niya. Pinag-usapan na natin yung economic moat, number 1. Yung number 2, kailangan yung dividend payout ratio, titingnan din natin yan. Kung masyadong malaki yung payout ratio, hindi maganda. Anong ibig sabihin ng payout ratio? Dapat yung maging sustainable itong payout ratio. Ang dividend payout ratio na mahigit sa 90% ay maaring hindi sustainable. Okay, ano ang tanong? Ang tanong ngayon, sir, ano ba yung payout ratio? So halimbawa, bigyan tayo ng example. Assuming isang kumpanya na ang stock price niya ay sabihin natin first year ay $10, second year $10, hindi nagbago. Pero ito ang kanyang financials for the first year. So first year, kabuuang kita ay 1 million. Tapos gumastos yung kumpanya ng 700,000. Magkano ang kinita niya?
300,000. Pag ang kumpanya ay magbibigay ng payout ratio ng 95%, ibig sabihin, 95% ng 300,000, yan yung ibabahagi niya sa mga shareholders. Imumultiply natin yung 300,000 by 0.95, ibig sabihin 285,000 ng netong kita ibibigay sa mga sa mga shareholders. So ibig sabihin yung $15,000 na natira, ilalagay nila yan sa reserve o kaya pwedeng gamitin nila for expansion. Pero ang bottom line dyan, 285 yung ipamimigay nila. Kung merong 100,000 na shares yung kumpanya, ibig sabihin, i-divide natin yung 285 by 100,000, ibig sabihin, kada share na meron ka, bibigyan ka ng kumpanya ng $2.85. Yan ay first year. Ngayon, second year, ganito nangyari. Second year, ang kinita lang is 900,000. Medyo mababa ng first year. Ang gastos niya is 700,000. So, magkano ang kinita? 200,000. To maintain yung $2.85, kailangan ang payout ratio niya is 142%. Lampas pa sa 95%. Lampas pa ng, ibig sabihin, yung net kita niya na 200,000, kailangan dagdagan niya yan. Okay? Saan siya kukuha ng pandividend? Yun ang tanong. Okay. So, yung dividend na 200,000, imumultiply natin ng 1.425. Ibig sabihin, kung ang payout ratio niya is 142.5, ang kailangan niyang ilabas na pera is 285,000 para sa dividend. Okay. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, kulang siya ng 85,000. Saan niya ngayon kukunin yung 85,000 na yan? Kukunin niya yan sa reserve money niya kung meron siyang reserve. Kung wala siyang reserve money, bababaan niya yung papamigay niya. So, yun ang danger kapag malaki ang payout ratio. Wala na siyang room para itaas o baba. Pero isipin mo kung ang payout ratio mo is 30%. So, pwede ka pang mag 40% na sa next year o 50%. Pero kung tinaasan mo na kaagad at nalugi ka sa susunod na taon, mahihirapan ka. So, hindi sustainable kung ang payout ratio ay malaki. May mga industriya kasi na more than 100% ang binibigay. Sabi natin, pag more than 90% is medyo alanganin. Pero may mga industriya na mataas, more than 100%. Ito ay dahil mataas yung kanilang fixed asset. Ito yung mga kumpanya o mga industry na nasa REITs, yung mga infrastructures, o yung mga nagbibuild ng mga train, ng mga roads, o yung mga nasa utilities. Okay? Bakit? Okay, halimbawa, yung kabuong kita is 1 million. Balik tayo doon, ano? Gumastos ng 700,000. Pero yung 700,000 na yan, hindi lahat yan gastos. Meron diyang depreciation na tinatawag. Ano yung depreciation? Halimbawa, yung bahay. Bagong-bago for the first 10 years. Tapos unti-unti na nagkakakrack, unti-unti na nagkakaroon ng kung ano-ano. Nilalagyan niya ng value ng accountant kung magkano yung ibinababa ang value. Okay? Pero value lang yan, pero hindi talaga ginastos. Okay? So, halimbawa, ang depreciation ay 280,000. Kasi itong mga kumpanya na to, medyo madami nga silang asset. Kaya, nilalagay nila yung depreciation. Kung ang gastos niya is 420,000 at depreciation is 280,000, ang gastos na lumalabas is 700,000. So, ang netong kita niya is 300,000. So, kung ang payout ratio niya is 180, ibig sabihin, 180 times 300,000 ang ibibigay niyang pera sa kanyang mga shareholders ay 540,000. Pero tingnan mo, ang kinita lang niya is 300,000. Saan niya kukunin yung 240? Kukunin niya yan dun sa depreciation na inilagay niya sa accounting. Kasi hindi naman niya talaga ginastos yan eh. Okay? Inilagay lang yan, pero yung pera nandyan pa rin. So, ibig sabihin, meron pa siyang konting kita talaga na 40,000. So, kaya yung mga companies na yan, yung mga high fixed assets na REITs, infrastructure at utilities, kaya nila magbigay ng mas malaking dividendo kasi yung depreciation isinasama nila sa expense. Pero in reality, hindi naman talaga nila ginastos yun. Yung susunod, number 3, na paano natin may iwasan, okay? Pinag-usapan natin na dapat maganda yung moat, may moat dapat ang dividend ratio ay hindi masyadong mataas. At yung pangatlo ay yung dividend per share niya dapat tumataas. Hindi yung stagnant o hindi bumababa. Titingnan din natin yung financial strength niya. Ibig sabihin, yung current ratio na tinatawag, yung current ratio, ito yung ratio, siguro hindi kayo familiar dito, ratio between current asset at current liability. Yung ibig sabihin lang yan, kung mas mataas ang current ratio nyo, ibig sabihin, kayang bayaran ng kumpanya yung kanyang mga
pagkakautang. Yung debt to equity ratio, ito yung total liability divided by shareholders equity. Ibig sabihin lang nito, mas magbaba ang ratio, mas maganda. Yun lang kailangan yung tandaan. At yung interest coverage, ito yung abilidad ng kumpanya para mabayaran yung interest. Ang gusto lang nating makita, mas mataas ang interest coverage, mas maganda. Current ratio, mas mataas, mas maganda. Debt to equity ratio, mas bababa, mas maganda. Interest coverage ratio, mas mataas, mas maganda. Para malaman natin kung maganda ito, ikukumpara natin ito sa industry average. Okay, mamaya makikita natin kung paano yan gagawin. So gusto din natin yung panglima, dapat makita natin yung kanyang stock price ay tumataas for the past 10 years. Maski na nagfa-fluctuate siya, pero in the long run, pataas pa rin dapat ang stock price. So, ang palagay ko, yung mga steps na nabanggit mo, yung 5 steps na yan, ay parang intro pa lang natin ngayon yan. Yung pag-usapan ng MOAT, dividend payout ratio, dividend per share, financial strength, and increasing stock price over 10 years. Pero kung ako, beginner, dito sa topic natin, magkakaroon po tayo ng second part nitong episode na to, na hihimayin naman natin bawat isa ditong mga 5 steps na to, or 5 siguro magbibigay tayo ng example, papaano. Magbibigay kami ng example kasi pag ngayon namin ibibigay sa inyo, baka malunod ka na masyado. So, ang mahalaga na introduce namin yung kahalagahan na huwag kayong ma-entice agad. May mga ways or may mga steps na kailangan gawin para mas maging informed yung decision ninyo kung paano ang gagawin. Diba? So, ang key takeaways natin dito ay yung huwag habulin ang mataas na dividend yield. Kasi baka tayo mapunta doon sa dividend trap na tinatawag. At kailangan mag-focus tayo doon sa fundamentals ng company. Yung sinabi nga natin, yung economic moat, yung increasing dividend yield, dividend per share, yung good payout ratio, yung financial health, increasing stock price, at least medyo matanda na yung kumpanya para meron na siyang proven track record. Okay. Siguro yung paghimay-himay, kung si Jarvis ang magdi-discuss nun, pwede nating gawin yon as another episode. So next episode, magbibigay tayo ng isang specific example na titingnan natin kung ito bang kumpanya na to ay maganda o hindi base sa mga criteria na diniscuss natin sa episode na to. Yeah. I think that's a good, parang meron kayong something to look forward to. At saka nga pala, may big announcement kami ni Jarvis. Di ba po dati nag-start kami sa weekly natin na episodes. So naka 1 year tayo nag-weekly and then we decided na magiging fortnightly. Ngayon, sa kabutihan o sa kakaibang palad ay magiging monthly. Okay? Bakit monthly? Kasi nga po, naghahanap kami ng mga topic na medyo somewhat deep, parang technical, no? Para yung value na mapoprovide namin sa inyo ay hindi lang basta-basta parang mabababaw na technique. Tsaka kumbaga medyo upskill na tayo ng konti. Upskilling. Kasi naka 1 year na tayo ng mga intro topic. Ngayon, medyo kailangan palalimin pa natin yung ating kaalaman. Kasi ganyan talaga para mag-return. So yung mga baguhan pa lang sa ating mga subscriber, magsimula kayo dun sa simula. Ang aming tip sa inyo ay mag-back read or back view kayo ng mga video namin. Kasi maraming nagtatanong sa amin na talagang sinasagot ni Jarvis one-on-one. May mga episode na po na nandun na yung sagot sa inyong tanong. So, mas gusto ni Jarvis na yung mga tanong natin nandito na. So, kung meron kayong mga tanong na medyo dito na sa level na to, yon ang ating pagtutuunan ng pansin sa mga episode. And of course, nagbago na nga po ang aming lifestyle. Meron kaming bagong baby na nakita nyo naman dito. May fur baby kami. Ay demanding sa aming atensyon ang magkaroon ng isang fur baby, yung bunso namin. So, kita nyo naman, siya na ang may-ari ng aming bahay. So, yun po yung reason bakit mag-change. So, every 4th Sunday na ang Retironaryo. Every 4th. So, at the end of the month, merong isang episode ng Retironaryo. Pero, silip-silip pa rin kayo sa aming Facebook page kasi si Jarvis, nag-a-upload siya ng mga importante at mga useful na information or tips. So, hindi naman namin kayo totally i-abandon. Pero yung pag-upload ng aming video once a month. Sana po ay huwag kayong malungkot. Sana ay huwag kayong maiyak. Pero please keep engaging with us. Gustong-gusto po namin na lagi namin kayong nakakausap online. So, meron po kaming email, retironario@gmail.com for specific information about yourselves. Messenger, active kami sa Facebook. Comment down below. Active din kami doon. Yun na lang muna. Look forward na lang po tayo doon sa example sa next episode. So, ako po si Mimi. Jarvis. Na nagsasabing, sama-sama tayo maging Retironaryo. Hanggang sa muli. Bye-bye.